So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong binabanggit dito si Claire Castro, si Yuse Claire, na pangungurakot po ni Sara. Okay. Actually, hindi na po ito bago. Alam na po natin ito. Pero malupit dito, ibang level po kasi pag si Claire Castro po nagsalita. So ngayon, bukod pala sa confidential fund na 125 million in 11 days at dun po sa 500 million na confidential fund po ni Sara Duterte sa DepEd, eh meron palang 13 billion no, na nawawalang pera si Sara Duterte sa kaban ng bayan. 12.8 billion to be exact. No, sabi po yan ni Atty. Claire Castro. Okay. So, para mas maganda mga streetwise, ito yung sinabi nga po ni Claire. Kahapon lang to eh. This comment regarding the prime water probe sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Napansin niyo ba yun, mga kababayan? Pag si Sara po, no, kapag tinatanong tungkol sa mga issues, palagi niya nga pong sagot, politika. So, hindi naman kasi pwedeng ganon. Na lahat na lang ng bagay kay Sara, no, umiikot sa politika. Oh, alam ko, politician ka. Pero hindi naman po kasi dapat lahat ng bagay po, sinasagot po, na politika lang yan. Oh, sige. Una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion nakuha findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Isipin nyo sabi po ni Claire Castro, 12.3 billion. No? Nakuha findings na hanggang ngayon po di pa nasasagot. 2023 pa po ito. Yung COA findings po na yan. Ngayon, 2025 na po, nangangalati na po yung taon, wala pa rin po sinasagot si Sara. Paano siya sasagot? Eh, hindi siya DepEd Secretary. So, ayan po ang pangat po sa atin. No, paano mo hahabulin si Sara kung hindi na siya DepEd Secretary ngayon? Dapat mahabol ito. Di ba? O sige, continue. Kaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion nakuha findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters. Tandaan po natin, marami na po na mga kababayan. So ngayon, punta natin itong 12.3 billion na yan. Anong magkano? 12.8 billion na yan, no? So, ito yun eh. Ito. Ito pala. Sa dulo pala siya. Okay, Ma'am Eugene, maraming salamat po. Thank you po, no, Ma'am Eugene. So, tingnan nyo to, Ito yung sinasabi ni Claire Castro na 12 billion. Billion, Billion. Oh, COA to DepEd. Return 12.3 billion misuse budget. 10 months ago pa nga ito eh. Mabuti ka mo inungkat ulit ni Claire ito. Nakalimutan na nga natin to. Di ba buti na lang ka mo pinaalala sa atin ni Claire Castro ito. No? Ito po yung 12.3 billion nga po na misuse budget. So sabi po ng COA kay Sara, ibalik mo yung pera. Oh. Di ba? Sino yung pinag-usapan ninyo? Sino yan? Sino yan? Sino yan, Det Reyes? O diba? So, tingnan ninyo So, ngayon mga kababayan, no? Ang sabi ng COA, ibalik mo yung pera. So, kaya naman pala mga kababayan, na itong si Sara at ang mga Duterte, may pambayad kay Kaufman. May pambayad po na 2 million pesos at $2 million every month kay Kaufman. May pambayad sila na ganun kalaking pera. Yun naman pala kasi, pinababalik po ng COA yung 12.3 billion.
Oh, so walang sinabi to mga kababayan. Doon po sa wala tong sinabi doon po sa 125 million po na confidential fund ni Sara sa OVP. Wala pong sinabi dito, ampaw lang po yung 500 million na confidential fund ni Sara sa DepEd. Wala lang yun. Wala lang. Mas malupit po ito, 12.3 billion. Buti na lang kamo pinaalala ni Claire. Sabi dito, the Commission on Audit has ordered the Department of Education to immediately remit to the government sum 12.3 billion from its 2023 budget was suspended and disallowed due to agency failure to adhere to certain bidding processes and meet its target for various projects. So, mishandled. So, ngayon mga ka-streetways, so anong update dito? Yung huling update natin dito mga kababayan, nung February 11 pa, 2025. Okay. Ayun na po, Ma'am Abby Smith. Thank you po. No? Okay lang po yan. Hello po. Okay. So, sabi dito, no, ito yung huling update dito, House Panel urged to investigate 12 billion unsettled DepEd funds in 2023. So, ito nga po, no, ito po, ano ni Martin to gusto pong paimbestigahan nga po ng House yung 12 billion unsettled DepEd funds. Di ba? So, hanggang ngayon, hindi pa po nasisimulan po ito kasi nga po, nagkaroon nga po ng break. So, ngayon, tandaan po natin, no, na ngayon po, makakaroon po tayo ngayon ng 28th Congress, kung si Martin Romualdez pa rin po yung magiging House Speaker, posible pong matuloy po ito habang mayroong impeachment trial. Kaya napaka-importante po mga kababayan no, na mapanatili po natin si Martin Romualdez na Senate President kasi po para po mabalikan po natin ito. Kasi February 11 to ito po yung panahon na last day na po ito ng House. 'Di ba? Tama 'di ba? February 11 yun eh. Ito yung last day nun eh. Ng House nun eh. So, babalik po sila. Ngayon, nakabalik na sila ngayon. Yun nga lang, busy po ang mga congressman natin sa zona ni PBBM. So, tandaan nyo, abangan po natin yan. Napaka-importante po talaga na mapanatili si Martin Romualdez sa House Speaker. Kasi po, itutuloy po nila ito. Diba? So, ngayon, bukod nga po dyan mga kababayan, yung 12.2 billion na yan, disallowed DepEd funds eyed as evidence versus BP. So bukod nga po sa imbestigahan nga po ito sa ngayon 28th Congress, na sana matuloy, no? Gagamitin din po ito sa impeachment trial ni Sara. Na talagang walang iya po talaga siya pagdating sa pera. Di ba, bobo na tanga pa, di ba? Okay. So ngayon mga kababayan, no? Alam nyo, no? Hindi ko pa talaga makuha, no? Ito kung bakit may mga gustong suportahan si Benitez bilang House Speaker. Kasi ang point natin dito mga kababayan, nasubukan na po natin si Martin. 'Di ba? Ang dami na po nagawa ni Martin Romualdez mga kababayan. Una sa lahat, no? Yung mga priority bills po ng presidente, no, naipasa po ni Martin po yan lahat. 100% po naipasa po ng House po yan. Alam niyo kung saan titigil? Sa Senate. Diba? Sa Senate. Kasi tandaan natin na paano gumawa ng batas. Para gumawa po ng batas, ang kailangan dito, meron pong version, both houses, from Congress at from Senate, yung isang panukalang batas, and then saka ito pipirma ng presidente. Ngayon, ang nangyari po nung 19th Congress, lagi po nauna po yung House sa paggawa po ng batas ng mga priority bills, unaharangan po lagi sa Senate kasi nga po mabagal po sila. Di ba? Ano nga pala, yung NDF, no, napaamo din ni Martin yan, yung mga NDF, no? National Democratic Front. Totoo yan, di ba? And then, mga kababayan, natandaan din po natin, no, na yung, magkano bigas ngayon? Bukod sa 20 pesos, ang mura na po ng bigas natin ngayon. Ang mura na po. Pumalo na po siya ng mga 34, 44. Samantalang no panahon ni Digong, 60 pesos yan. Bakit? Bakit ang mura ang bigas ngayon? Hindi naman po magic yan eh. Na nagmura ang bigas kasi nga, magic. Hindi ganun po. Hindi po ganun yun. Di ba? Kasi po, ni-raid po ni Martin Romualdez po, isa siya sa mga nag-raid ng mga warehouses po
sa Bulacan. Oh, kay Martin po yun. And by the way, mga babayan, no, lahat po tayo namulat dahil nga po sa Quadcom tsaka sa Tricom. Kay Martin din po yun. So kayo po ba, papayag po ba kayo na ganun-ganun na lang yun? Para sa akin, walang problema palitan kung mas maganda yung ino-offer. Ang problema, paano ino-offer? May ino-offer ba yung kabila? Wala naman ah. Oh. At bukod dyan mga babayan, tinan ninyo ah. Alam nyo, ito si Sara, no? Ang dami ng problema sa pera. Di ba? Bukod sa confidential fund, meron pa nga po siyang disallowances na pa nga po sa COA. Ngayon, itong tanga pang Sara Duterte po na to, pati po yung San Juanico Bridge na nananahimik, no? Pinakailaman pa. Imbis na mapasama na mapaayos ito, tiniraan niya pa. O, sabi dito tourism ad on San Juanico Bridge, Heritage VP Sara. Kasi nga po, nakwento ko na lang kasi nga po, nung pumunta po sa Melbourne, Australia ito si Sara Duterte, nakita niya po yung ads ng tourism ads nga po na Pilipinas po sa Melbourne na tourist spot daw po yung San Juanico Bridge. Oh, di ba? Sabi niya ganon. Oh, di ba? In the first place, mga kababayan, napabayaan po yung San Juanico Bridge dahil po sa tatay niya. Kung maganda po sana yung budget po na binigay po dyan sa San Juanico Bridge, sana hindi po nangangalib ngayon yan na mapasa at masira. Tanga din no? Tapos meron pa yan dito. Dami niya katangahan dito, 16 trillion debt. No, ba't ko pinapakita ulit do? Kasi mga kababayan, ang lakas ng loob po na magsalita ni Sara Duterte na kung ano-ano, sariling issue niya nga, hindi niya masagot. Nasagot na ba ni Sara yung confidential fund? Hindi pa. Nasagot na ba ni Sara Duterte yung tungkol sa hitman na papatay niya si Martin Romualdez, si PBBM at saka si Lisa Marcos? Hindi pa. Ngayon, bigla siya mangingialam ng 16 trillion budget. No, samantalang 13 trillion naman po iniwan ng tatay niya. Bigla siya mangingialam tungkol sa San Juanico Bridge. Pakalaman mo muna yung sarili mo. O, di ba? Kung papagreklamo siya 16 trillion budget kasama po doon sa 16 trillion budget po na inutan ng gobyerno, kasama po doon yung 12 billion na nawawala po sa DepEd no pamumuno niya. Tanga no? Tanga-tanga lang yung bobe. Hinahanap niya yung utang ng 16 trillion. Samantalang yung parte po ng unutang na yon nasa budget ni Sara na nawawala. Di ba? So, ano ko ba dito? No? Tanga-tanga. Oh. Ito yung malupit. Ito may video nito hindi ko na na-save, no? So, English 101 with Sara Duterte, ang social ng bobo, intellectually challenged. So, alam nyo, no? Hindi niya alam yung English ng bobo. Ewan ko ba? So, by the way, mga kababayan, kayo po, no? Ano po masasabi nyo nga po dito? Sa bagong, what you call it, sa bagong, bagong information. Or ni-remind tayo ni Claire Castro regarding nga po dito sa nawawalang pera nga po ng gobyerno natin na 12.3 billion sa pamumuno nga po ni Sara Duterte. 'Di ba? Actually maganda to kasi at least nalalaman po natin na kung wala pa lang Claire Castro edi walang sumasagot ng mga issues. 'Di ba? Oh. Ako ba, no? Pero actually, nagulat na talaga ako dun, 12.3 billion ang nawawalang pera. 12.3 billion na nawawalang pera sa DepEd. At ngayon, hindi po natin mahabol-habol yan. Kasi nga po, tapos na po yung termino ni Sara. Nag-resign po siya bilang DepEd Secretary. Kasi, alam nyo paano ko nasabi yun. Kasi mga babayan, no, malinaw naman kasi dito Doon nyo to. Tingnan nyo to, Saan ba yan? Yan. So, unsettled DepEd funds po ito, 2023. Di ba? Malinaw naman to dito Unsettled funds, 2023. So, ang taong sasagot po talaga dito, si Sara. Kasi po si Sara po pinapasagot dito kasi po siya po yung DepEd Secretary nun. So, paano ngayon sasagot si Sara kung hindi na po siya DepEd Secretary? Di ba? Paano siya sasagot kung hindi na siya DepEd Secretary? Kung nag-resign na po siya? So, ano to? Wala lang to. Ganun lang yon. Tapos ang kapal ng mukha na maghahanap
ng inutang ng Pilipinas. Kasi samantalang tatay niya pinakamalaking inutang. Whatsoever, no? So, yun na. So, kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa katangahan ni Sarah? So, comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay, so iwanan muna natin yan. So, last topic tayo, no? May last topic tayo dito.